Isinilbi ng House of Representatives Sergeant-at-Arms sa law office ni dating presidential spokesperson Attorney Harry Roque ang arrest order bunsod ng pangalawang pagkontempt sa kanya sa Kamara dahil sa hindi niya pagsipot at pagsumite ng mga hinihinging dokumento ng komite. Pero hindi raw tinanggap ng staff ni Roque ang arrest order at nagbabantay pa rin ang mga tauhan ng PNP and CRPO sa labas ng law office para arestuhin si Roque. It was delivered sa law firm ni Attorney Harry Roque. All the law enforcement agencies have been also informed about this order. Wala siya rin sa office and he cannot be located. Ayon kay Quad Committee Lead Chairman Representative Ace Barbers, hinihintay nila ang mga dokumentong ipinangako aniya ni Roque na magpapaliwanag ng biglang pagtaas ng halaga ng kanyang kumpanyang Biancham Holdings Incorporated. Overwhelming circumstantial evidence has been established of his links between Attorney Roque and Lucky South 99 who operates an illegal POGO. During this period din, nakita rin natin na tumaas yung kanyang net worth. Pag nalaman namin na kinakailangan, mayroong mga talagang illegal activities na involved yung mga resource persons namin tinawag, we will be asking the Ombudsman, we will be asking the DOJ to investigate further and to file charges against these people. Sa isang text message, sinabi ni Roque, dapat aniyang tandaan na walang mahanap ang pulisya at prosecution na anumang ebidensyang mag-uugnay sa kanya sa Pogo. Tinawag din ni Roque na witch hunt ang pilit aniyang pagpapasumiti sa kanya ng private documents ng kanyang pamilya na wala aniyang kinalaman sa investigasyon sa Pogo. Nauna nang sinabi ni Roque na didiretso siya sa Korte Suprema para mapigilan ang aniyay panggigipit sa kanya ng Quad Committee. Pumayag ang committee members na dalhin ang anak ni dating PCSO General Manager Royina Garma sa House Detention Facility kung saan siya nakadetain matapos ding i-cite for contempt ng komite dahil sa hindi nila direktang pagsagot sa kanilang mga tanong. I don't know how old is the daughter of si Garma, no, si GM Garma. But if she would feel comfortable having her daughter beside her, kung meron namang space, no, kaya nga na-consider na instead of Mandaluyong Women's Correctional siya ma-detain, dito na lang at least mas medyo komportable para din sa anak niya, kung kasama niya. Kasi lagi niya sinasabi na kasama niya palagi yung kanyang daughter at binabantayan niya. No? Yun ang aming konsiderasyon kung bakit natin siya dinitain dito sa house. Hanggang ngayon, wala pa hong information. Sa Lunes, ipagpapatuloy ang Quad Committee hearing tungkol sa illegal pogo sa bansa at extrajudicial killings sa ilalim ng Administrasyong Duterte. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston, nakatutok, 24 oras.